So people, mayroon po akong ipapanood sa inyo na mga video ng ating mga vlogger na nagsasabi na itong pulboronic video ni PBBM ay kalat na daw. Kaya abangan natin ngayon sa 2024 kasi palabas na daw ito. Tingnan natin kung ito ba ay totoo o edited lang. Kasi nakasalalay po dito ang future ng ating mga anak, ng mga new generation at ng national security. Kasi po gusto ko lang po i-share sa inyo para po tayo ay maging aware kung gaano man ito katotoo. Okay, magbigay lang po ako ng reaction regarding ito sa nakita kong mga trending ngayon sa social media na sabi sa expose ni Mahardika Boljakira ay mayroong pulboronic video si Pangulong BBM. Gusto ko lang po makita ito para malaman natin kung gaano katotoo baka ito po ay edited. Kasi marami na ngayon ang mga vlogger na nagsasabi na kalat na daw yung pulboronic video ni BBM. Sabi pa ni Captain Clemente Dado Enrique, isang vlogger din na retired captain, sabi niya, bukas mayroong manifesto ang mga retired premiers at marami pang mga tao na sa likod nito. Abangan natin ito expose ni Mahardika Boljakira o sa kanyang YouTube channel na Boljak TV. Ito daw ang hawak ni former President Duterte, 2 alas. Napaka-trending po ito kung totoo. Ano na kaya mangyari sa ating bansa? Kasi galit na ngayon ang taong bayan. Siya mga nagsasabi, kudeta na. No, that's wrong. That's illegal. Saka, kung meron mang mag-iisip ng kudeta, let them, sila. Huwag kayo. Yung mga Pinoy survivor, hindi tayo magkukudeta. Yung mga Duterte, hindi magkudeta. Huwag. Hindi dapat. Military junta na may civilian, civil military. No, again, no. Hindi tama yun. Kasi, parang, pipilit mo, ipapwersa mo, no. Tapos ano yung sasabi ko, yung may civil disobedience, civil, ano tawag doon? People's, defiance, no? Malayo to, wag na, yan yun na. So, galit kayo. Yan, galit. Galit ako, galit. So, wala namang ginagawa sila, no? So, ano yung pwedeng gawin? Yan, sabihin ko sa inyo bukas. Wala na gagawin. May pangako ko sa inyo. Di ba? Yung manifesto. Pangako ko sa inyo. So, bukas ko ilalabas yung manifesto and ay kayong bahala kung gusto nyong atulan. Basta ako, from the heart, yun ang akin. Okay? If you want me to lead you, I'm leading you now. So, ito lang masasabi ko sa BBM administration. Enough is enough. No? Enough is enough. Huwag kayong magpapadala ng troll because that will convince me. From now hanggang bukas, that will convince me what to do. Okay? Warning yun. Inaano ko kayo, pinapanood ko kayo. Kaya kung nyaring, pipilitin nyo pa yung kaarogantehan ninyo sa akin. Good luck sa inyo. Okay? Kayo'y talagang mga lasing sa kapangyarihan. And itutuwid ko yan. Itutuwid ko. Kung ako ay gagawa nyo ng kalokohan at magpadala kayo ng magaling na tao. Huwag padala nyo. Tapos nun, kung anong kasalanan ko? It shows again that this government is a promoter of injustice. Tingnan niyo yung ginawa niyo kay Badoy tsaka kay Tingnan niyo yung ginawa niyo kay Eric, Badoy.
Anong ginawa nyo sa SMNI? Putra, walang katorya-torya. The two were treated as criminals when in fact they were just resource persons. That's how arrogant you are, and that's how power-driven you are. And we will stop that. I will stop that. I will stop that. May kalalagyan kayo. Lang, nag-isa, go ahead. Oh, anong gagawin nyo? It is within my rights. It is within my rights. I'm just speaking. I'm not encouraging warfare. I'm not encouraging You do not want to make an enemy out of me. You do not want to make a hero out of me. Okay? Mga armed forces kakilala ko. Kaya nga ang respeto ko sa armed forces, sinasabi ko sa ating mga kasama dito sa channel, huwag niyong bigyan ng problema ang armed forces. No? Huwag natin bigyan ng problema. Dami ng problema ni Browner. Mayroong tayong external defense, pinoproblema nila yan. Tapos dadagdagan ng problema. No. We should settle this peacefully as much as possible. Manhid. So, yun yung ko. So, this is a government of hypocrites. No? Violative of human rights and freedom of speech. Di ba? Yung human rights, tingnan yung ginawa kay Bantag, kay Tebes. Hindi naman sa pero a person is innocent until proven guilty in a court of law. Ano ginawa nyo? Ano yun? Kaya ngayon, nagtatago yung dalawa. And that's why this government does not stand for justice, for injustice, for a human rights violator. Isipin nyo. Ako yun natingin ko, yun ang basa ko. And it can happen to me. Bantag, may pangalan. Tebes, may pangalan congressman. If you can do that to your own kind, mga politicians, mga appointed officials, how much more kami, mga civilian, mga maliliit na tao, may kalalagyan kayo. Puno na ang salok. May kalalagyan kayo. Bukas kayo. Palamig ako ng ulo. Magpapakondisyon ako. Pagka may nakita ko mga comment ng troll dito sa akin, hindi ko buburahin. Papasahin ko ng papasahin. Para bukas, nasa kondisyon ako na bindisyonan kayo. No? It will be the wrath, W-R-A-T-H, paghuhusga ng taong bayan. Ha? Matakot kayo. Paghuhusga ng taong bayan. Huwag niyo sabihin kayo nasa tama. Kami ang nasa tama. That is beyond contestation. Beyond contestation because we are the sovereign Filipino people. Hinal lang namin kayo. Nahalal lang kayo. Na-appoint yung iba sa inyo. Mga arugante kayo. And we will correct you. We will put you where you are, where you should be. Tapusin namin tong problema ng Pilipinas. Ayusin namin ang problemas with or without you. Panay matitigas ang ulo nyo? Panay mga masisiba kayo? Pera ng taong bayan. Explain resolution number 10. Explain yung resibo. Yung pag ng resibo. Explain yung mga sobra do sa pera. Explain yung budget. Panay kayong mga hinayupaks kayo. Tapos pagmamalaki yung mga honorable kayo. So bukas isasummarize ko. Basta there are telltale signs that the country is going down. Lumulubog yung barko, nasaan yung kapitan? Walang may butas, wala, problemado. Kaya nga, pagdasal na lang natin. Bukas ulit. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ako. Happy New Year. God bless everyone. Bye-bye. Kinakausap na siya ng mga anak niya to do the right thing para matigil na ito and at the same time para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ang isa sa mga anak ni Senator Amy, yung Governor Manutok ngayon ng Ilocos Norte. I don't know, ilan ba yung anak? 3 ata.
na si Senator Amy lang ang may magagawa para maiwasan ang gulo, lalo na yung pagdanak ng dugo. Ito yung sinasabi ng kanyang anak na dapat magsalita si Senator Amy tungkol nito. Naiipit siya talaga sa dalawang nag-uumpugang bato. Kapakanan ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid. Na ang isa sa aking puting ahas. Taga Ilocos Norte ito, malapit siya sa Marcos family. Especially dito sa pamilya ni Senator Amy Marcos. So, ganito po. Siya ang unang nag-message sa akin. Sabi niya, Sir, si Senator Amy ay torn between two lovers. Excuse me. Kinakausap na siya ng mga anak niya to do the right thing. Kung hindi ika, bayan at ang mga tao ang masasakripisyo. At si Amy lang ang makakagawa ng paraan para matigil na ito and at the same time para maiwasan ang pagdanak ng dugo. So medyo nagulantang ako doon yung pagdanak ng dugo. Ang isa sa mga anak ni Senator Amy, yung Governor Manutok ngayon ng Ilocos Norte. I don't know, ilan ba yung anak? 3 ata. So, ano itong do the right thing na sinasabi ng mga anak? Na si Senator Amy lang ang may magagawa para maiwasan ang gulo, lalo na yung pagdanak ng dugo. Ito na po yung kinakasangkutan ng ating Pangulo, yung mga issues ba, lalo na dito, itong pinaka-latest is yung narco-list na listahan ni PRRD na noong 2017 kinausap mismo ni Senator Amy si PRRD na tanggalin si BBM panoon doon sa narco list. At pumayag naman si PRRD. So, ito yung sinasabi ng kanyang anak na dapat magsalita si Senator Amy tungkol nito. At ito yung para maiwasan ang pagdanak ng dugo. She, Senator Amy, must act now. Must speak now. So, yung torn between two lovers, yun po, kapatid niya yung nasasangkot eh. At alam ko, I'm sure, 100% mahal na mahal ni Senator Amy ang kanyang kapatid na si Bong. So, anong pipiliin niya? Ang pagmamahal niya sa kapatid niya o ang taong bayan na kasi biruin mo, presidente ka tapos na-involve allegedly involved ka pala sa narco list. So, ang taong bayan, umaalma. Totoo, hindi. O, dapat magsalita si Senator Amy. Yun ang ibig sabihin nito. So, ako, nag-respond lang ako ng salamat sa information. Ipagdasal natin si Senator Amy to do the right thing. Kasi, naiintindihan ko ang kalagayan ni Senator Amy. Naiipit siya talaga sa dalawang nag-uumpugang bato. Kapakanan ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid. So, ito ang response ng aking puting ahas. Pinagpre-pray ko po, kawawa rin siya, pero may responsibilidad siya sa buong bansa. Ito ang mabigat. Pakinggan ha. Sabi daw ng mga anak niya, do it for the sake of Grandpa Marcosino. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. Kung sana ito
Buti nga sana, kung sana, siya na lang ang tumakbo with Inday Sara, mas okay pa siguro. O, ano kaya nung election last year? BP Sara, President. Vice President niya, Senator Amy. Yun ang real na unity team dahil talaga hanggang ngayon magkaibigan pa rin yung dalawa. Kaya lang dito ako naantig yung sabi ng mga anak na do it, mama, do it. Magsalita ka na for the sake of grandpa. This is what Grandfather Marcos Sr. wants you to do. Ah, grabe. Kaya, ang response ko, naiyak na naman ako sa do it for grandpa na remarks ng mga anak ni Senator Amy. Response niya is, opo, ako din naiyak. Ito, dagdag ng puting ahas. Ginawa ni President Marcos Sr., yan, umalis na kusa nung EDSA Revolution. Umalis na kusa para walang mamamatay na sibilyan. Yun ang gustong mangyari ng mga anak ni Senator Amy. Mag-step down na ang PBBM. Yun ang gusto ng mga anak ni Senator Amy para walang masaktan na sibilyan. Ano ba yung talagang magulo na ba? Kasi bakit may masasaktan na sibilyan kung hindi aalis sa pwesto si PBBM? Hindi ko maintindihan. Parang malalim ito. Hindi ko natin tinanong bakit may masasaktan sibilyan. Anyway, doon ako mag-focus yung for the sake of grandpa. Ako, naantig ako doon dahil nasasayangan po ako sa napakagandang legacy na na-establish ng Marcos Sr. and of course, our forever First Lady Imelda. Saksi talaga ako eh. Kasi nung nagpresidente siya, 1965, I think grade 1 ako. Throughout yung habang estudyante ako, hanggang nag-graduate, Marcos ng aking nakagisnan. At kung ano ako ngayon, sa buhay ko dahil dito sa Marcos Sr. Administration, yung pagmamahal sa bansa, yung pride in being a Filipino, yung disiplina, whatever, nakuha ko yan kay Marcos Sr. Grabe ang disiplina noon. Di ba? Martial law. Sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Talaga nung estudyante ako, yung formative years ko, elementary, high school, even college, grabe yung disiplina at yung inculcation ng love of country and yung pride of being a Filipino. In-inculcate yan. Alam mo, college na ako Kaming mag-asawa, doon kami sa Don Mariano Marcos Memorial State College. Bacnotan, La Union. In memory of Don Mariano Marcos, yung father ni Marcos Sr. na pinatay ng mga Hapon. College na kami. Nako, yung pag-attend ng flag ceremony. Pag malate ka lang, grabing punishment. Pinapatanim kami, pinapatrabaho kung ano-ano pag malate kami sa flag ceremony. At pag nandun na kami sa flag ceremony, kailangang kantahin namin ng maigi yung Bayang Magiliw and Panatang Makabayan. College na yun, di ba? Ang college, dapat wala na. Dahil napunta ko sa isang Marcos State College, yung disiplina Marcos, disiplina martial law, in-apply sa amin doon yung hard work. It's an agricultural state college. Na ano ako doon ng trabaho. Yung sipag, nakuha ko doon. Marcos style, masipag. Si Apo Lakay Marcos Sr. Kabaliktaran itong Marcos Jr. dahil tamad daw Spoiled brat.
So, yun po ang legacy ng Marcos Sr. Lalo na nung EDSA Revolution na anytime pwede siyang lumaban dahil 99% of the armed forces of the Philippines supportive sa kanya. Kaya nagtaka ako, bakit siya umalis? Bakit bigla na lang? Later on ko na lang, after 20 years, 1986 siya umalis. Noong 2006, nasa Amerika ako. Nag-schooling sa National Defense University. 20th year anniversary ng EDSA Revolution. Nako, ang American press nagre-reklamo na anong nangyari sa EDSA Revolution na CIA pala ang may kagagawan noon. Doon ko na nalaman. At sinisisi ngayon ng US press o media ang CIA. Bakit pinatalsik nila si Marcos Sr. nang inupo, Cory government at iba pa na lalong naghirap ang Pilipinas. Walang saysay ang EDSA Revolution. Yun ang nababasa ko sa mga dyaryo, napapanood ko sa TV 2006, 20 years after. At ang mga articles, sinasabi na the greatest single act of legacy or kabayanihan ni Marcos Sr. yung umalis siya. Nagkaroon ng bloodless revolution because of Marcos Sr. Pinupuri na nila si Marcos Sr. doon sa US. Doon ako na-shock, Allah, ganyan pala. Kaya ako ngayon, basta pag Marcos Sr. at yung legacy niya, yung pangalan niya, maiyak-iyak talaga ako. Nasasayangan ako ditong ginagawa ng kanyang Marcos Jr. na walang pakialam sa magandang pangalan na na-establish ng kanyang amahan. Ano ba ito? So, Manang Aimee, alam ko, ikaw yung nadisiplina ni Marcos Sr. Kaya sana you do the right thing. Pakinggan mo ang iyong mga anak. Yung sabi na, do it for the sake of grandpa. Para hindi tuluyang masira ang pangalang Marcos. Kasi kung wala kang gagawin, Senator Aimee, wala na. Marcos will go down in history as the worst president, itong Marcos Jr. At madadamay ang magandang legasiya ng Marcos Sr. dahil sa ginagawa ng kapatid mo. Please lang, Manang Aimee, do it. For the sake of country, for the sake of Marcos Sr., for the sake, para magsalita ka na, please lang. Hinihintay ka namin. Usap-usapan sa Forbes Park, okay? Usap-usapan sa inyong mga lugar all over the world. Itong in-expose natin sa inyo na ginagawa ngayon ng Malacanang na pinangungunahan yung ating mga information dito para hindi nga paniwalaan. At ngayon, gigil na gigil at pikon na pikon si Lisa Smugs. Kaya manggugurgor yan. Okay? Manggugurgor yan, literal man o, gurgurin ka sisibakin ka, gugurgurin ka sa trabaho mo, and everything, kung saan man. Ngayon, ayon sa ating puting ahas, di ba, nagkaroon ng selebrasyon ng New Year's Eve dyan sa Malacanang, which is wala nga si Senator Aimee. At sinabi ko nga sa inyo, yan ay signales na wala naman talagang unit team dahil even si Senator Aimee Marcos, kaaway talaga nila. Okay? Kasi kung hindi sila magkaaway, kung may unit team sila, dapat kompleto ang pamilya, di ba? Pasko yan. Pero again, dahil nga naiipit si Senator Aimee sa Duterte at sa kanyang kapatid na Polboronic at ang kanyang asawa. Kaya, ang asawa ni Kuting na si Ahas, di ba? So yan ang nangyayari sa loob. Nagalit na galit ngayon si Kuting, si Ahas, ang mga asa palasyo kung bakit nalalaman ko tong impormasyon na ito. Kaya gumagapang sila ngayon, naghanap sila ng mga tao kung paano gurgurin yung ating mga informante, ating mga puting ahas, at kasama na ako doon. So kailangan talaga namin ng
boses ng bayan. Kailangan namin ng tulong ninyo kasi mga kapalangga, sa pamamagitan ng pag-amplify o pag-echo ninyo sa mga vlogs natin dito, nalalaman ng taong bayan para hindi makaporma to mga ginayupak na to. Sabi ko nga, hindi biro yung tinatahak natin. So, yung in-expose ko nga na parating na video, na ang may hawak nun siyang may hawak ng alas actually, na inuunahan na nila na huwag kayong maniwala daw. Kaya nga sabi ko, in the past, kung makikita niyo yung mukha ni Kuting ngumingingiwi, syunga-syunga na lang kayo kung hindi pa kayo maniniwala doon. So ngayon, mga kababayan, punta muna tayo dito sa ginagawa ni mamaya na si Bonjing. So 'di ba sinabi ko sa inyo na itong si Lisa talagang ginagawa niya ang lahat, si Ahas talagang sinusuppress niya ang lahat. Kayo dyan sa Pilipinas o kahit saan man na pwede niyang mabayaran ng salapi ng bayan. Remember the ICC issue nang sinabi ko sa inyo yon, November 18, nagipitin si SMNI, si Kibuloy, lahat. Di ba? Wala pa yung kay Eric at kay Lorraine. Di ba? Na-expose na natin yan. Ang sinabi ko rin sa inyo na may mga vloggers like me, okay, na o-offeran nila. Kaya nga, magtatanong kung ano ang gusto kong mangyari para tumahimik ako. Kasi sinabi ko sa inyo, ang kondisyon, di ba, may lumapit sa akin, remember that? Ilan ba ang lumapit sa akin at nag-offer? Una, I think first quarter of the year, na sinasabing ano ba ang gusto ko, mamili lang ako kung ano, okay, ang gusto ko. Then, etong recently, mga palangga, I think November, na sinabi ko sa inyo na tinanong din ako kung anong offer na gusto ko. Ang sabi ko, anong kondisyon? Sabi ko, mag-resign si Kuting. So, operan, itong mga vlogger, mga mainstream media, or kakasuhan. So sa akin, ito yung nangyari sa akin. Inoferan ako, hindi ko tinanggap kasi gusto ko, ang kondisyon ay bumaba si Kuting. Dahil pulboronic video yan, ay pulboronic pulboronic first gentleman at pangloloko sa taong bayan. Number 2, kakasuhan. Di ba kinasuhan nila ako? Kinasuhan ako ni Lisa Ahas Smugs sa pamamagitan ni Taerna. So ginawa na nila yon. Harassment, ginagawa na nila to sa akin mga palangga. Ano ba ginagawa ni Lisa? Harassment. Hindi nyo pa nakikita, hindi lang sa akin, yung mga informante na pinagbibintangan nila, actually hindi nila pinagbibintangan, tamang hinala. Diyan sa Malacanang, sa iba't ibang ahensya, dahil baliw na si Lisa Smugs at si Kuting, kung sino ba talaga itong mga putingasko, kasi lahat ng ating mga ini-expose dito ay talagang pasok sa banga. Right? Harassment. At ang pinakaapat, kapag hindi ka, di ba, o-offeran ka, syempre, pag o-offeran ka, tinanggap mo, sa first step pa lang, ibig sabihin, binenta mo na yung prinsipyo mo. Kasi, let's say, for example, di ba, sinabi ko sa inyo, ako dito, pasabog ng pasabog na minumura ko ng mga hinayupak na ito, lahat, na hindi na malamon ng iro. Okay? Tapos sa labas din, pupuruin ko. Yung ganda-ganda mo ni Lisa Smugs, hindi siya butod, sexy siya, kasing sexy niya yung mga Kardashians, o kasing sexy niya kung sino man ang sex, di ba? So, babaliktad ako, kasi nga, nasungal na lang na yung bunganga, di ba? So, yun yung step na first step is o-offeran. Remember, I think November vlog ko yan. Ang sinabi ko dyan sa inyo, mga kababayan, aalukin pa ng trabaho. Okay? Aalukin ka pa ng trabaho, bibigyan ka ng trabaho. Pag mainstream media ka naman, kunyari taga isang mainstream media, isang reporter ka, nag-uulat ka ng mga tama laban sa demonyong gobyernong ito. Anong gagawin sa'yo? O-offeran ka kung 20,000 ang sweldo mo, do-double nila to 40,000 para manahimik ka. So martial law, silent martial law sa Pilipinas na kayong lahat, Pilipino, whether ikaw man ay men uniform, ikaw man ay nurse, ikaw man ay teacher, ikaw man ay ordinaryong worker, sa palengke o kung saan ka man, kailangan mo mag-speak up day dahil binababoy kayo ng gobyernong ito. Sinabi ko yan sa inyo, November 18, i-double up ni Lisa Smugs gamit yung mga alipores niya para offeran kayo ng
from 20,000 yung sweldo to 40K para manahimik kayo, para makontrol nila ang lahat sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pag pumayag kayo, nagaganituhin kayo, like you people sa gobyerno, na antayog ng pinag-aralan ninyo na magpapabayad lang kayo, ay kayo mismo ang magpapalubog dito sa ating bayan, mga palangga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, ooperan. So, ito yung nangyayari ngayon, kaya tahimik ang ibang mainstream media at ang mga vloggers ay bumabaliktad. Hindi dahil sila ay takot, pero nasilaw sila sa pera. Kasi marami mga vloggers na matatapang. Look at General Macanas, Princess Maui, di ba? Nagsasalita sila. Eh, hindi naman mayayaman yung mga yan eh. Hindi lang nila kayang masilaw sa pera. Di ba? So, yan ang ginagawa ngayon. Lalo na po ngayon, no, in-expose ko na itong parating, okay, na dumabas ang video. By the way, linawin ko lang, wala sa akin ang video. Okay, hindi pa nila pina-forward. Ngayon, mga kababayan, di ba, kakasuhan, okay? Gumagapa ngayon si Lisa Smugs. Di ba, next year, sa mga susunod na araw, linggo, malalaman ninyo kung sino-sino yung mga taong hinaharas nila ngayon. Kinakasuhan o inuungkat kung may mga kaso na patay na for so many years, ay inuutusan ni Lisa Smugs. Okay, natamnan ang taong pinaghihinalaan niya na isa sa mga ahas or against sa kanila. Okay? Ano ito? Harassment. 'Di ba? Harassment, at kung hindi ka pa makuha sa harassment, gorgor ang aabutin mo sa gobyernong ito. Kaya sabi ko nga, ano pa ang ginagawa ninyo? Magpapagurgor na lang ba tayo? Magpapabayad na lang ba itong mga bayaran na mainstream media? So, nasa inyo ang mga nasa inyo mga kamay kung paano ito lulutasin. At going back dito kay Amy Marcos na absent sa New Year's Eve nila, okay, ulitin ko, nagko-contemplate pa siya siguro kung paano niya ipapacify, okay? Paano niya pipigilin ngayon itong mga pulboronic video na ito, or paano niya i-reconcile si Kuting at si Lisa, si Sara. Okay, dahil ito yung nangyayari sa likod ng camera. Paulit-ulit natin sinasabi na talagang gugurgurin nila si Inday. Gugurgurin nila ang Duterte sa kahit anong paraang paggugurgur. Pinagkanulo na nga sa ICC. Ngayon, mga palangga, punta tayo kay Bonjing Remulla. Ito si Bonjing ay inaaratay talaga. But nakita nyo, Pasko nag-post siya ng picture na nakaupo na mukhang isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Okay, napag-alaman natin, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas na talagang mahina na ang pusong itim ni Bonjing, okay, at ang kanyang sistema sa katawan. Hindi naman tayo nagwo-wish ng pagka-gurgur niya sa sarili niyang, kaletsyan. But ang punto de vista dito, binababoy niya ang taong bayan. Hindi porket nag-post siya ng picture nung Pasko, ay okay na may senyales na nabuhay siya. Okay. Mahigit na siya 1 buwan, kung tama yung pagkabilang ko ng mga araw, kasi November, huli ko siyang nakita doon na may live siya. Di ba naalala no, June, nag-wellness leave siya for 10 days. Si Bonjing. Kasi nagkaroon siya ng bypass operation. Okay? So, okay yon. Kasi what? Kasi sinabi niya sa taong bayan na siya ay nakakaranas ng health problem. Okay? Pero ngayon, mga kababayan, ayaw niyang magsalita. Hindi siya nag-resign. Ayaw niyang sabihin. Hindi niya sinabi sa post na kung siya ba ay inaratay o hindi, na counter yung sinabi ko. Sinasabi nila fake news. Pero paano mo papaniwalaan? Ilang buwan na siya, may 1 buwan, na hindi nagbibigay ng live statement o audio niya. Okay? Bakit ka mo? Kasi kailangan pa niyang sundin ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Simulan natin kay sa issue ng Digamo case. Okay? Di ba? Si Remulla ang push ng push dan sa mga eksenang yan. Kaya simulan natin doon sa
Bilibid, okay? Kay General Bantag, kay Tevez, kay Bantag. So kailangan matapos ni Remulla ang mga marching orders ni Liza Smugs. Dahil hindi naman si Kuting ang nag-uutos kay Remulla, kundi si Liza Smugs. Okay? So kailangan niyang tapusin ang kanilang mga pagnanakaw, panggigipit sa taong bayan. Tandaan nyo, si Bonjing ay sangkot din dyan sa Pogo. Okay? Ang dami kong vlog dyan. Si Bonjing ay sangkot din dyan sa Okada. Si Bonjing ay sangkot sa mga karumal-dumal o mga ginagawang kaletsyehan ni Liza Smugs na panggigipit. Kaya hindi nila masabi sa taong bayan na resign na siya ay may sakit. Dahil ang mga marching order ni Liza kailangan tuloy-tuloy kahit si Bonjing ay nakaratay. At ito po, uulitin ko, na pangloloko sa Pilipino, panggagago sa taong bayan dahil bayad siya ng taong bayan at ilang buwan hindi nila sinasabi na siya ay nasa ospital. I confirm na nasa ospital siya. Huwag kayong magsinungaling, Remulla. Huwag niyong lolokohin ang taong bayan. Karapatan ng taong bayan, ng taxpayers, na sasabihin ninyo kung kayo ba ay capable to perform your duties. Definitely you're not. Dahil isa kang asong julol ni Liza Smugs. And definitely, pangloloko ang ginagawa mo sa taxpayers dahil responsibilidad mo bilang DOJ, di ba? Department of Justice, Secretary, nasa naman ang hustisya ng taong bayan? Nasa ang hustisya ng taong bayan para sabihin ninyo, malaman ng taong bayan kung ikaw nga ay inaratay ka at sumisweldo ka ng hindi ka nagpapakita sa taong bayan. At ang dami kong puting ahas na nag-confirm nito. So, ang nakikita ko dyan, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Bonjing. Ano ang mas mahalaga? Ang perang kakamkamin mo sa ngalan ng kawalang hiyaan at paggagago sa taong bayan? Okay? Ang taong bayan? O yung health mo? Di ba? Ano ang lihim sa iyong pagkawala ng more than a month or, ng matagal na panahon? Ano ang lihim na ginagawa mo na nakaratay ka sa banig? Nakaratay, inaratay. Tatandaan mo. Mga palangga. Di ba? Ito nga, kakarmahin kayo sa lahat ng kawalang hiyaan nyo sa taong bayan. Di ba? So, hindi nyo kaya. Di ba? Kung kaya nyong manipulahin ang pera ng bayan, magbayad kayo ng mga taong mga haras sa amin, hindi nyo kayang bayaran si kamatayan kapag kinuha na kayo. Right? Hindi natin lahat kayang bayaran. Actually, hindi mo kayang bayaran ang karma kapag kinakarma na nga kayo eh. Sa lahat, hindi mo kayang pigilin kung gugurgurin ka. Okay? Gugurgurin ka na ng tadhana. Lahat tayo, hindi natin kayang pigilin yan. Pero yung pangloloko mo sa taong bayan at sumusweldo ka sa pera ng bayan at tuloy-tuloy ang marching order ni Liza, well, definitely kung nakaratay ka, hindi ikaw ang nagpa-function as DOJ secretary. Kung etong hayop na Smugs, dahil siya lahat. Imagine nyo, dyan sa gobyerno, kayo sa PNP, dahil marami tayong mga kaibigan matitino naman. Okay, may natitira pa. Marami-rami. PNP, AFP, alam ninyo, sa buong lahat kayo dyan, huwag kayo magmaang-maangan. You know that. Na ang nagpapatakbo sa inyo ay hindi naman talaga yung PNP chief nyo. Kung anong inuutos ni Liza Smugs, di ba? Ang iba sa inyo ginigipit. Tinatapon kung saan-saan. Di ba? Tinatamnan din kayo ng mga kaso, di ba? Alam ninyo kung sino ang Judge Mon na nag-uutos nito. Walang iba kundi isa lang ang pangalan. Babaeng ahas, si Liza Smugs. Kaya galit na galit ang hinayupak na yan. Hinahamon ko yung kasuhan niya ako. Sige nga, yung buwa ka ng inang yan. Yung hayop na yan, gigipitin kayong lahat.
Lahat ng mag-oppose sa kanya, pwede kayong gurgurin. Yan ang ginagawa niya. Tatahimik-tahimik lang niyang, kunyari, nag-iinarte dyan. Na kunyari, ginagamit ang mga bata. Pero kaya kayong gurgurin. Huwag nyo nang antayin, gugurgurin kayo ng mga hinayupak na to. Kayo dyan sa PNP, AFP, lahat kayo. Sa sangay ng gobyerno. Akala nyo hindi niya kayong gugurgurin? Kung kaya niyang anuhin ang mga kamag-anak niya, ni Lisa, ni Kuting, lahat sila. Dahil pinapati mga kamag-anak ngayon ni Lisa Smugs at ni Kuting ay pinaghihinalaan nila na puting ahas. Kaya hinahamon ko kayong lahat sa gobyerno dahil alam nyo kung sino ang nagmamando sa inyo. Ngayon, plastic sa inyo, kaya kayong gurgurin. Diba? Bakit ba tahimik ang mga kututong nakipaglaban kayo sa bayan? Look at Larry Gadon. Diba? Dating ingay-ingay yan. Babal, bobo. Tayo mo, tahimik. Alam niya mismo kung anong nangyayari. Tahimik. Diba? Asan ba yung ibang maiingay noon na para sa bayan? Kasi takot sila kay Lisa Smugs na gugurgurin ang karir nila. At gugurgurin sila literally. Pero ako, hindi ako takot sa buwakan ng inang yan. Hindi ako takot sa hayop na yan kahit hawak mo pa lahat ng pera. Lahat ng pera ng Pilipino. Asan yung stick ko? Kahit hawak mo pa, hindi ako takot. Hindi ko makita yung stick ko dahil naglipit kami. Okay? Mga palangga. Sa kaalaman ng bayan, doon sa Christmas party nila dyan sa Congress, ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba uso ngayon yung kainan? Ayon sa ating puting ahas, ay nag-invite na mga beauty queen, okay, para kainin nila sa Kongreso. At niregaluhan ng mga luxurious thing ang mga kababaihan kapalit ng kainan. Pero ang problema natin dito mga kababayan, involve ang kinabukasan ng Pilipino. Imagine mo regaluhan ng isang beauty queen na chinorva nila, na kinain nila, kapalit ng kondo. Ilang jobs ang pwedeng i-create niya na ibigay sa barangay ninyo? Bigyan ng Hermes, bigyan ng Chanel. Ilan niya mga yan? That's couple of what? 300,000, 500,000, 1 milyon. Ilan niya mga babae? In-expose ko na to sa inyo. Tapos, kapag hindi pa pumayag, sapilitan. Ang ginagawa nila dito sa ating mga kawawang kababaihan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Habang kayo ay walang pagkain sa hapagkainan ngayong Noche Buena, yung buwaka ng inang gobyerno at ng first family na ito, first ahas, ay pinapalamon ang mga ching, okay? Na mga beauty queens daw, baka iba dun mga may lawit, okay? Ang si Sandro. So, pinapakain nila, mga palangga, at niregaluhan. Talagang ang regalo, bonggang-bongga, ay milyones. Okay? Gadgets, everything, kapalit ng kainan ng kipay. Okay? At pototoy. You know what I mean? Ang ginagawa nila sa mga beauty queen, okay, ay ino-ofera ng kondo, pera, travel, luxury, you know, anything na luxurious or lifestyle here in the world, ino-offer ni Sandra, para what? Ibigay sa mga kababaihan, ang kapalit ay tsuktsakan. Okay? Or chuwa-chuchu. So, yan po ang in-expose natin sa inyo. Then, ang target age nila ay 18 to 21 years old. Ang pinapangako po ni Sandro ay ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng taong bayan na pinangbabayad sa kondo, pinambibili ng kung ano-ano mga luxurious items, bags, travels, designers, and everything. Okay? Sa mga kababaihang kumakagat dito. Di ba sinabi ko sa inyo, ang nag-expose nito sa akin nung una ay nanay, kasi natatandaan ko, ang nanay ng isa sa biktima na ayaw pumayag ng bagets, okay, ng bagetching na magandang dilag, okay, magandang babae sa kanilang offer. Kaya naman, you know, hindi siya pumayag na bayaran ng kanyang bilhin ang kanyang kaluluwa ng pera ng bayan. So, yun yung expose natin. Okay? May mga witness tayo dyan pag ipinatawag tayo ng kataas-taasang Digimon sa Kongreso. I challenge you.
Patawag niyo ako. Bakit si Ka Eric lang? Tanong lang yun, at saka si Lorraine. Patawag niyo ako. Total, powerful kayo, di ba? Do it now! Tignan ko lang kung di umikot yung mga tumbong nyo, mga ginayupak kayo, napaka-sinungaling nyo. Ano, Sandro? Sige, sabihin mo na sinungaling ako na hindi ka nakatanggap ng Rolex. At isampal ko ang resibo, bitbitin ko lahat ng witness ko mula dyan sa tabi mo. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito nakakagalit. Sabi ko kanina, di ba, ang intro natin, ang ganda-ganda ng alindog natin. Ngayon, galit na naman ako. Kasi, mga palangga, lingid sa kaalaman ng bayan, doon sa Christmas party nila dyan sa Congress, ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba, uso ngayon yung kainan? Di ba, trending ngayon yung kainan ni yung Rob Gomez. Actually, hindi ko expert ang showbiz, pero sige, tackle muna natin ng konti yan bago tayo sa kainan sa Congress. Di ba, trending yan na yung Rob Gomez, tapos itong jowa ni Gatchalian. Is it Gatchalian? Yeah? Vin Gatchalian, yeah. Yung jowa ni Senator Gatchalian, aba, tumatakas pala ng 7 a.m. na kunyari, Teka muna natin. Alam ko sabik na kayo kay Sandra, pero nakakatawa kasi palangga yung kanilang mga eksena dito sa mga kainan portion. Sabi ko nga, masarap naman yung kainan. Hello? Tapos sila mag-invite na ng mga kababaihan doon, pakakainin nila literally, at bibigyan ng mga regalo, mga palangga. At ang regalong yon, at ang mga monetary gifts na yon, ay galing sa pera ninyo. Ganong kahayop ang gobyerno ni Kuting. Palangga. Okay, punta tayo sa betrayal of public trust. Okay? Another issue ulit. Ang pagpapatakbo ni Lisa sa gobyerno. Kaya kayo, inuulit ko, yung mga mabubuting men in uniform, people, okay? PNP, Marine, lahat kayo, you know this. Balik tayo kay Sandro. Balik tayo. So, eto na yung buhay natin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala kayong kinakain palangga. Sila nagkakainan ng kipay. Kapalit, kabayaran ng pinaghirapan ng mga taxpayers, pinaghirapan naming mga Filipino abroad, kakapadala ng mga remittance, kakapadala ng pera ninyo. So yun ngayon, pinabayad sa mga ching na kababaihan, na beauty queen, para what? Kainin sila. Total, uso ang kainan ngayon sa mga jutang ginemes na showbiz. Well, you know what? Ang kainan naman every night, nangyayari yan. Kung gusto nyo, sabi ko nga ito, mga chika boom boom na ito, this is really personal. Ay, wala akong pakialam. Pero ang problema natin dito, mga kababayan, involve ang kinabukasan ng Pilipino. Imagine mo, regaluhan ng isang beauty queen na chinorva nila, na kinain nila, kapalit ng kondo. Ilang jobs ang pwedeng i-create niya na ibigay sa barangay ninyo? Bigyan ng Hermes, bigyan ng Chanel. Ilan niya mga yan? That's couple of what? 300,000, 500,000, 1 million. Ilan niya mga babae? In-expose ko na to sa inyo. Tapos, kapag hindi pa pumayag, sapilitan. Ang ginagawa nila dito sa ating mga kawawang kababaihan. So, binabasa ko about the betrayal of public trust na pinangakuan tayo ibabangon ng Pilipinas. Yung pala ibabangon ng smuggler, ibabangon ni Sandro ang bribery, ibabangon niya yung pototoy niya na binabae para kunyari bruskong-brusko ang hinayupa. Kahit anong gawin mo, Sandro, magpaka-brusko, Sandra ka pa rin. Okay? Huwag ka mag-inarte dahil mismo ang kapatid mo na si Simon ang nagsabi na you are the most beautiful daughters. Ew. Daughter, isa lang. The most beautiful daughter, sabi ni Sandro. Ni Simon. So, isa lang naman wala namang daughter. Wala namang babae na anak si Kuting unless na baka may anak din sa iba, okay? Hindi pa natin alam. Puting ahas, baka gusto niya mag-report sa akin. Anyway, we're talking about the betrayal of public trust. Again, I urge you to comment sa kanilang page, kay Kuting, kay Lisa, na singilin nyo siya. Dahil ito nga sabi ko, impeachable ito na binaboy tayo na sinasabi niya na kitang-kita naman ng Smartmatic na nandaraya, ganito, ganyan, dyan mga palangga. Okay, may nagtanong kanina, nakita ko, ano ba yung mudlo? Yung mudlo, yun yung epekto ng mga nagpupulburon, dilatang mata, nakaganon, ganyan, naduling na. Yun yung mudlo. Yan si Lisa Smugs at saka si Smugs lalo laging mudlo, di ba? Lalo lirat ang mata.
So again, mga kababayan, mga palanggingging, okay? Naalala alala ninyo yung sinabi ko sa inyo the other night na gusto willing si Kuting na bumaba sa pwesto. Just to make sure na si Tambaloslos ang papalit. Kaya nga, yun yung pinagtagni-tagni nyo na ngayon, naintindihan nyo na ngayon kung bakit tinitira si Sara. Bakit pinapasok ang ICC? Bakit ayaw nilang tigilan yung 125 million confidential funds? Pero yung bilyon-bilyon nilang mga anomalya, ayaw nilang magpaliwanag. Yung kanilang MOOE, okay, na pinanawagan yan, okay, ni SAS at ng lahat tayo, not only SAS, lahat tayo mga Pilipino na magpaliwanag kayo kung saan napunta yung mga expenses na yan, detalyado. Diyan nag-umpisa ang galit, di ba, ni Lisa, sabi ko sa inyo, nung binoljak sila ni Pangulong Duterte, ilabas nyo ang detailed audit report sa inyo kung saan nyo nilagay ang ang mga ginastos ninyo. Di ba? Ilabas ninyo. At sabi ni Duterte, kayo mga Pilipino, kapag hindi nilabas yung mga detalyadong report ng ginanagastos, huwag kayo magbayad ng tax. Doon nagsimula lahat ng galit ni Tambaloslos at ni Lisa dahil at kasama na rin yung mga buwaka ng inang mga House of Representatives na binabalahura daw ang kanilang House of the People. Hindi yan House of the People ang Congress. House of the Devils. House of the Pulboronic. House of the Manyakis. Lahat. Hindi yan House of the People. House ng mga Jeje Mon You. Kaya tumigil kayo, hindi ka namin titigilan. Hindi namin kayo titigilan. Kahit Pasko, walang magpapasko sa inyo ng masaya. Dahil hindi ako titigil. Hindi ko pasasayayin ang Pasko ninyo dahil hindi nyo pinasaya ang Pasko ng aking mga kababayan na ngayon ni walang pang Noche Buena, mga hayop kayo. May posibilidad nga di umano raw na ang AFP ay mag-withdraw ng suporta sa gobyernong ito ng Administrasyong Marcos. Nagmamakaawa na nga rin ang taong bayan sa gipin na ang naghihinganong bansa. Lugmok na sa kahirapan ng bayan. Hiling tuloy ng netizen, sana huwag na ninyong patagalin pa withdrawal of support para sa gobyernong ito. Kung matagal pa, baka malilimas na lahat ang pera sa kaban ng bayan. Usapan natin ngayon ay yung possibility na ang Armed Forces of the Philippines mag-withdraw of support sa gobyernong ito ni PBBM. December 21 po, nag-celebrate ang ating AFP ng 88th founding anniversary. Na-establish po ang AFP noong 1935, yung pinasa yung Commonwealth Act number 1 natin yun. So yun, nagkaroon na tayo ng Armed Forces. Ang Philippine Army po, mas nauna. 1897 na-establish ang Philippine Army sa pamumuno ni General Ricarte. Kaya mas matanda ang Army kaysa yung Armed Forces of the Philippines. So, very professional na po ngayon ang inyong kasundaluhan. I am so proud to be a part of the Armed Forces of the Philippines. Ito, analysis ko lang ito. I hope I am wrong. But conditions right now points out na ang AFP mapipilitan mag-withdraw support pag itong mga succeeding months, depende sa aksyon ng gobyernong ito ay magkakamali. ICC, yan. Peace talks. Lalo na yung peace talks na yan, ang daming umaalma na mga active and retired. Lalo na active. Hindi lang sila makapag-voice out, but nakakausap ko sila. Demoralize ang men and women in uniform dahil sa peace talks na ito. So, nadadagdagan pa ng ICC. Nadadagdagan pa yung ginagawa sa Congress. So, ulitin ko, kung bunga pa, malapit na, nag-i-Lois na. It's just a matter of time. It all depends sa mga susunod na hakbang ng gobyerno ito. Sana, it is my prayer na ma-enlighten ang gobyerno ito ni PBBM. Makita nila yung seriousness ng kondisyon ngayon at magbago sila ng landas para maiwasan ang AFP-PNP withdrawal of support. So, itong sinasabi ko, parehas din sa sinasabi ng kaparehas kong vlogger, si Pinoy Survivor, PMA Class 1983. Maaga lang lumabas si retired captain na Dado Enrique. But, hindi astig yan, baron. Ang baron sa isang klase. Siya yung corps commander, siya yung pinaka-ranking cadet
Siyang nagkukuman siya lahat ang presidente ng mga kadete, yung Class 83. Yung Class 83, yun po ang klase ni General Anyo, yung Secretary of National Security Advisor. Maraming mga Class 83 na matitino, matatalino. At ang isa sa pinakamatitino, itong si retired Captain Dado Enrique. At yun, pakinggan natin ang kanyang pahayag. And I hope makinig ang administrasyon ito para maiwasan ang political unrest sa ating bansa. It could be another cellist, another badoy, another citizen, or groups of people, isuppress nila. It could be vloggers, isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagka yan ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo isave niyo sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako kukusunin nyo, sasabihin, destabilizer, hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kino-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin eh. Iba, hindi maparal yung mga anak, hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun madidinig mo may mga bonuses itong mga to. Tataas na sweldo. Mali yun. Kaya sagutin niyo yung tanong ng tao. Saan mapunta yung sobra? Sinoli nyo ba? O dinikter ninyong savings? O kaya inallocate nyo sa kung whatever. Explain yung mga allocation na yan. Yung mga budget na yan. Bakit mga ibang magbabudget ang hipit ninyo sa mga resibo? Bakit yung kayo? Honorable? Anong pagkakaiba? Honorable din itong mga sundalo. Honorable din itong mga itong mga government employee. Ba't kayo lang may monopoly o being honorable? Hindi. We want you to address our grievances. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin niyo yung pera. May question sa pamamalakad ng presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa'yo, ang laki ng expectation. Ang problem doon, ang handicap ng administration, if I may say so, 1986, from there on, hanggang ng panahon ni Pinoy, ang habang panahon, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Nung naisip ng military, nagkamali tayo doon, bakit natin binigay sa sa civilian? Kasi civilian authority over the military. So, nagkamali tayo doon. Kaya ano nangyari? Sunod-sunod yung kudeta. Sunod-sunod. And then yung bloody noong 89, ayaw na ng military, kasi tayo, uniform to uniform, bakit tayo magpapatayan dahil sa mga politiko na yan? Hindi. Kaya yung nangyari yung kay ERA, withdrawal of support ang nangyari. Kaya the armed forces is witness to that. Nung nangyari yan, yung mga nakaupo ngayon, panay mga high school pa lang sila, nanonood sila. At yung mga bata, tinatanong, bakit nagbabaril? Bakit binobomba yung Makati? Bakit binobomba yung ganito, yung Aguinaldo? Kaya nga lahat yan, we are all part of our own history. So hindi pwedeng pabayaan lang natin yan. Ngayon, umikla yung pasensya ng tao, tama-tama dumating ang Duterte. Yung 6 na taon ni Duterte, may mga lapses kuno, mayroong mga maling ginawa. Fine. But you give him the credit. 6 na taon siya na pinakamagandang ginawa sa Pilipinas. So, credible siya sa tao. Kaya ang taas. Ang problema, yung nawala yung pasensya ng tao, yung past, nagkaroon ng standard yung tao. So, ubos yung pasensya pero may standard na iniwan ang Duterte in terms of how to run the government. Yun ang hinahanap ng mga tao. BBM administration, yun ang hinahanap. Now, if you start attacking Duterte, wala. You will go down. Yun ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to save the government. Because it's unit team. Yun yung pinaniwalaan ng tao. Unit team. Marcos, VP Sara. Yun dapat. Kaya dapat ang presidente magsalita siya na yung Duterte wag niyong pakikialaman. Yung ICC tigil yan. Yung CPP-NPA, tigil yan. Yung mga impeachment na sinasabi. Yung SMNI, isa pa yan. Yung kayo na mawawalan kayo ng franchise. Pagka kayo pinersu yan ng gobyerno, mag-aalburuto yung mga tao. Ang dami nanonood na tao. May nagsumbong na naman sa akin, nagpadala pa nga ng video. Sir, ito mas malala. So, ito na yung pangatlong congressman. Mas malala ito, sir. Giduro-duro niya, ganyan-ganyan niya si Kaya Rick, nakakaiblan. Nadalhan niya ako ng video. Panoorin mo yan, sir. Pinanood ko, nako.
gumaganon yung dibdib ko, talagang umiinit yung dugo ko na sa galit. Yung ganon ng congressman. Dito na nagsimula yung cite in contempt na usapan. Dahil lumaban talaga. Hindi nagpatinag si Eric. Okay, panoorin natin itong video at sino ba itong congressman na pangatlong ng bastos kay Eric na mas grabe pa ang kanyang yabang. This house and you cannot move. Only members that you ask members of this house. Yes, I am explaining. No, I am not moving. no, your manifestation is out of order. I am requesting. Do not flick your ass No, I am about not the rules of this. I am standing up for my right. I am standing up for my right. Remember, we might fight you contempt. Then so be it. Your Honor. You challenge us? Yes, if there will be sin in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you, I do not believe na ang kongresong ito ay lalabag sa karapatan ng mga mamamayan. Mr. Chair. I'm So be it, Your Honor. out of order. And what's the position of the chair? I will let, Mr. Chairman, I will not give up my right to free speech and be respected under the Constitution because this August chamber is obligated by law. Okay, yan po si Congressman Joseph Paduano ng Abang Lingkod Party List. Grabe, talagang uminit yung dugo ko, yung dibdib ko gumaganon sa inis eh. Parang ako yung nasa upuan ni Eric at na-imagine ko yung sarili ko. Talagang sasagutin ko eh. Okay, ongoing ang live stream ni Madam Marlica. Ang guest niya si Atty. Glenn Chong. Gusto kong magbigay kagad ng reaksyon doon sa kanyang pasabog. Yung Christmas party nila sa Kongreso ng mga paraffel sa mga kongresista, nako, malulula ka sa laki ng pera na ipinamimigay libre. Raffle nga eh sa mga kongresista. Okay, pakinggan natin si Madam Marlica. Kausap niya si Atty. Glenn Chong. Party sa mga hotels kung saan ay nagkakainan yung ay pinagkwento ko na bumibili ng mga girlaloo, okay, itong si Sandro at ang mga congressman para pag piyestahan nila and syempre ang kapalit nun ay pera. So yun yung vlog ko po kanina, brother. But eto, may additional tayo na information regarding pa rin sa Christmas party nila. Ito particular dito si Speaker Tambaluslos, si Romualdez. So napag-alaman natin sa ating puting ahas na imagine mo, Brother Glenn, habang nag-iirap ang taong bayan, doon sa party, maliban na sa sobrang talagang fabulous yung mga food nila, then may paraffle sila na 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos and trip abroad. So ikaw, dati kang congressman, di ba? Ikaw ba, brother, nung isa kang congressman ng panahon mo, may mga ganyan kayo? Actually, declare mga kabayan, so panahon po ni Joe De Venecia, kalahati po kasi ng term si Joe De Venecia yung speaker, and then napalitan po siya ni Prospero Nograles. In both, itong dalawang speakers na to, wala po ganong party. I did not recall that we were invited to a party kung saan nagraramol ng limpak-limpak na pera at namimigay ng mga babae. Wala po ganon sa panahon ni Speaker Joe De Venecia and Speaker Prospero Nograles. I think dito lang to sa panahon ni Tambaluslos. Anyway, he's well known as being Tambaluslos. So, paalala na lang natin siya as Tambaluslos. And exactly, Tambaluslos nga for what he's doing. Go ahead. Pero mga kababayan, this is the height of insensitivity. Diba? Mamimigay ka ng 500,000 na paraffol para sa mga mananalong congressman. Marami naman silang pera eh. Diba? Most of them, not all of them, ay mga magnanakaw. And malaki ang sahod nila, 500,000 naman. Meron pa silang MOE that's almost $1 million or maybe more. Ano yung magpaparapol yung leader ng 500,000 para sa mga congressman na to? That's the height of insensitivity. Alam niyo mga kababayan, kayo nanonood dito sa video na to, magkano lang ba ang kanyo yung gastusin para sa Noche Buena ngayong gabi? Tandaan niyo yan. Magkano lang ba? Alam mo, when I was in the private sector before ako naging congressman, I was working in a supermarket. Ng mga ganitong panahon, ang daming tao. Di ba? Ang daming tao namimili last minute buy. Actually, last minute sila namimili because sila nagkakaroon sila ng pera. Di ba? Pag-usapan natin yung estado ng ating bansa at ikumpara natin dito sa aksyon ng mga leader ko ng ating bansa. Siyempre, pinili sila ni Smartmatic. Di ba? That's what we are fighting for. Na matanggal itong Smartmatic para maging malinis yung eleksyon natin. At ang uupo ay yung mga sensitive to the sensitivities. Okay, so yun po.
nakakadismaya. Tama, is a height of insensitivity. Manhid. Tambalos-los nga. Dating congressman, si Atty. Glenn Chong. Panahon ni Jody Venecia, ano ba yun? FDR. Hindi ko na matana. Walang ganyan pala noon. So, medyo ayos-ayos pa ang kongreso noong una. Patapang tumatagal, yun na. Ito ang pinaka-the worst na congress. Itong panahon ni Tambalos-los. Yun na yung kanyang ano. Huwag na natin itago-tago pa. Tambalos-los talaga. He's a real tambalos-los. Grabe. So, 500,000 ang sweldo ng congressman. Grabe. May MOOE pa na certification lang. Kaya pala yung national budget natin next year, 12.5 billion pesos ang naidagdag. Siningit. Grabe. Kaya nila yan. Barya nga lang yan yung 500,000 barya, then trip approve barya. Bakit ganyan? Marami pang gustong gagawin ni Tambalos-los na kailangan niya yung yes, oo, suporta lang ng mga kongresista. Kaya binubusog niya ng pera ang mga kongresista. Yan ang style Tambalos-los. So ito, may magandang gagawin ni Captain Dado, Sir Dado. Magsisimula siya ng People's Manifesto. Mag-draft siya. Tapos, kung nagawa niya na after Christmas, i-post niya at hintayin yung announcement. Tingnan natin kung paano tayo pipirma. Yan na. Pagkakataon na natin para marinig ng administrasyon ito ang ating boses, ang ating hinaing. Pipirma tayo sa People's Manifesto. Salamat sa initiative na ito ni Sir Captain Dado. Okay, panoorin natin ang ibang pahayag sa vlog na ito ni Pinoy Survivor, PMA Class 83, Baron po, yung highest ranking cadet noong panahon yun. Yan po, astig, itong si Captain Dado. Tagan ako ng isang general at inayos yung sinetap, yung interview, tapos ng kwento-kwento. Pumayag naman ako. Okay lang yun para maraming makapanood. Tapos hindi naman scripted yun, hindi ko alam yung mga tanong Basta any topic under the sun daw So fire, sabi kong ganun. On the spot na lang. Kung ano yung maisip ko sasagot. Basta coming from dark. Pero ang gusto kong i-stress sa inyo, dinasalan ko yon. Bago ko ma-interview, dasal ako. Sabi ko, i-guide ako para wala akong masabi na hindi maganda at saka parang yung hindi baka mamaya ako pa maging cause na mapahamak kayo ayoko nang ganon. Kung meron mang mapahamak ako na lang, okay lang yun. Total, nakailang buhay na kami. Kami mga veterano na. Malapit na yung paa namin sa hukay So okay lang. Naka 8 buhay na rin ako So okay lang yung isa panlaban. Laban para sa bayan. Isa pa. So, hindi naman ako kumbaga nananahimik na lang Pero bastos naman kasi talaga itong ginawa ng Senado. Tsaka yung Congress. Hindi Senado, yung Congress. Pero yung expose kasi expose ni Sasot, matagal na yun buwan na yun Pero hindi na-address, nalilis lang yung kwento. Kaya patong-patong yung kasalanan nitong mga politiko natin. Itong Congress, kung mag-aasta, kala mo, talo pa nila yung presidente ng Pilipinas na 31 million yung boto. Tapos itong mga congressman, max na yan, mga 200 something. Usually mga 100 hanggang Minsan nga, 60 something lang 70 ganon. Kasi marami sila naglaban. Kung mag-aasta, kala mo kung sinong yayabang talaga Yun lang sana tanggapin ninyo, congressman Yung mayabang kayo, umasta. Kinabit yung title ng congressman. Tapos may honorable pa kayo mga pinagsasabi. Ang hinihingi namin, ang hinihingi ng taong bayan, explica ninyo kung ano nangyari doon sa sobra. Isa yon. Ano nangyari doon sa sobra na 2.027 na kamo million, 2 billion 027 million. Thereabouts.
sobra dun sa 2.066 billion na nagastos nyo lang yung 39 million. Daming tanong, daming talaga to. Ilang paulit-ulit na nakakainis. Wala kayong sagot, nakakainis kayo, dinededman ninyo. So, meron din kayong meron din kayong kalalagyan, meron ding katapusan yung pananahimik ninyo. Kasi pagka nagalit talaga ang Pilipino, walang mangyayari sa inyo na maganda na akala nyo tatawanan kayo, papalakpakan kayo, mga honorable. Hindi. Tanggal kayo sa trabaho. Matatanggal kayo sa trabaho. Sinasabi ko na, matanggal kayo sa trabaho. Ang yayabang nyo. Pati yung SMNI tinitira ninyo. Tapos yung ICC, sino ba may pakana ng ICC? Yung mga Makabayan Black? May araw din yung ninyo, maliligayang araw nyo, matatapos din yan. Kasi pagka ang taong bayan talaga napika, walang magagawa kasi sinong haharang sa kanila. Kaya konting humility, Congress, no? Pero ngayon dumating na kayo sa punto, hindi na humility wala na. Nandun na kayo sa you have to prove your worth. You have to prove na mga kayo, na karapat dapat kayo sa posisyon ninyo. Baka masarap pa yung Congress Yun ang nakakatakot Pagka kumilos ang taong bayan at sinara kayo, ano gagawin nyo? Utusan nyo yung PNP tsaka Armed Forces? Talo nyo pa yung di naman kayo Commander-in-Chief. Kukumbinsin niyo yung Presidente, Mr. President, sinasalakay kami ng mga taong bayan dito. Yan yung mga mangyayari dyan, kapituko, kayo. Mga buhaya kasi, hanggat hindi nyo na-explica yung paggastos ng pera at pagka-disburse ng pera, yung pag-liquidate ng pera, certification, walang resibo, yari kayo. Kaya ang advice ko, yung mga congressman, senator, kasi dami yung Senate pares naman kayo concurrent na resolution. Ang suggestion ko sa inyo, kung sino man dyan yung tingin niya, matino siya, nagkakaroon ng credibility problem itong buong institusyon, Senate, Congress. Credibility problem talaga. Sinong maniniwala sa kanya, kunyari meron kayong mga proposal, meron kayong mga project na para sa taong bayan, para sa korupsyon, para sa kung anong ek-ek na pinagsasabi ninyo, para magpapail kayo ng kaso sa korte para questionin yung budget. Sorry, mga kinakaukulan. Nandun pa rin tayo doon sa credibility issue. Sabihin yung i-amen yung konstitusyon. Wala nga kayong kredibilidad Bakit pagkakatiwalaan kayo ng taong bayan na hindi kami nakatingin, nagtatrabaho yung mga tao, may kanya-kanya, busy kami, alter ego kayo, papalitan nyo yung konstitusyon, yung amendment, tapos sisingitan nyo. Maya-maya, andyan na. Tapos ang mga ibang Pilipino, kukuhanin ninyo sa ayuda, kukuhanin ninyo sa pera-pera, mararate pa yung Hindi na kailangan ng ratification. Kaya nga, you are inviting disaster. Kaya nga National Security Council, National Security Advisor, if there is any destabilization plot, kayo, Mr. President, gising, Mr. President. Kung merong destabilization na pinanggagalingan, na monitor kayo, hindi galing sa taong bayan, hindi si Doc Celis, hindi si Badoy, hindi yung mga retired na PM mayor, kahit ilista nyo sila, gumawa kayo ng order of battle, gumawa kayo ng intelligence summary, ng mga intelligence assets, ng mga intelligence agents, kaya sa Armed Forces o sa National Intelligence o sa NBI o whatever, mapapalpak yung report nyo. Ang source ng destabilization is yung Congress. Dahil sa yung hangad ng ibang tao dyan sa Congress na magkaroon ng shot ng pagkakataon for higher office. Pwedeng presidente o pwedeng prime minister. Kaya yung mga sip-sip, yung mga galamay, yung mga tambalolong na team, later on, dahil sa tumutulong sila, ang dyan, mangyayari dyan, pera-pera, bibigyan ng pera. Sino sa inyo? Tapos gamitin yung posisyon nyo para questionin yung tao. Ay, nako! Sana nga, patawag nyo kami para babastusin ko kayo sa harapan ng TV. I will show you what defiance is. And I will show you that we are superior sa inyo, mga congressmen, at sino man kayo mga politiko na nakalimutan na talagang taong bayan
ang naghalal sa inyo. Yung konstitusyon natin is a piece of paper. It's a piece of paper unless it is ratified by the people of the Philippines. Tandaan niyo yun. Meron kang ang daming articles, ang daming ano, di ba? Panay mga salitang hugot-hugutan na kung anong ek-ek na yan. Wala yan, walang silbi yan. Hanggang hindi siya pinipirmahan ng taong bayan, hanggang hindi siya pinagbobotohan ng taong bayan na, o sige, pasado sa amin yan, okay na. We ratify the Constitution. Kaya nga merong referendum ang tawag doon, na magpagbobotohan niya ng taong bayan. Approve, disapprove. Kaya kayong mga politiko, lahat kayo, sorry na lang doon sa mga nadadamay na mga mababait, mga performer. Sorry, pero panay ang daming politikong wala sa hulog eh. Isipin niyo, mahalin niyo yung bansa natin, mahalin niyo yung mga tao para hindi tayo mauwi sa gulo. You're the ones destabilizing the country. Nananahimik ang mga tao. Kami, nananahimik ako, nananahimik yung mga general natin. Para yung iba nga, may rayuman eh. Mahirap ng pumirma. Mahirap ng pumirma, may rayuman eh. So, pati yung mga kasundaluhan natin eh. Pero makadidinig mong ganyan na yung pera na nakokolekta dahil sa taxes o kaya sa efficient function ng government in revenue collection, BIR, mga tariff, mga yung customs, mga GOCC, tapos nun biglang kung saan nyo na ilalagay yung pera, and then ang higpit-higpit nyo sa iba, tapos nun yung pala kayo, ang budget ninyo, nandun lang yung pera, nakatiwang-wangin 2 billion. At the end of the year, nagastos nyo lang 39. Nakakainis. Nakakainis talaga. Tapos, kayo, para gumanda yung papel ninyo, papasukin nyo pa. Ayan, dito sa atin, maraming pumapasok na mga troll na. Marami lang pumapasok na troll. Pambabara. Meron isa, dinilit ko na yung loko-loko eh. Kahit anong gawin mo, hindi mo magkakayang gayahin si Honasan at si Trillanes. Sila, panay gawa, ikaw panay dada. Madi sabihin yun. Di tama siya eh. Hindi ko kayang gayahin si Honasan at Trillanes. Hindi ko naman ginagaya si Honasan at Trillanes. Yung dalawa na yun, kasama sila doon sa 15 Congress na bumoto sila yung nandoon, walang objection, kasama si BBM, kasama si Lacson. Tignan ninyo, 15 Congress. Nandun sila, 3 mayor yun. Honasan, Lacson, Trillanes, na pumayag sa resolution number 10. Kung nandun ako, hindi ko kayang gagayahin yan.